Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Maraming bagay ang napapansin ni Rihanna na kakaiba sa anak nito habang lumilipas ang araw. Laking tuwa ni Masa noong nakabili ng sariling bahay si Rihanna. Samantala, naglakbay na rin sa Artemis papunta sa mundo ng tao. Nasiyahan naman ang matanda dahil gumagaling na rin ang mga sugat ni Komando Buaya na alaga nito. Nakarating na sa Artemis sa lupa at kailangan ng makita ang taong makakasama habang nasa lupa o mundo ng tao. At ngayon, narito ang karugtong ng nobela nating Immortal. Marami akong kabal. Kailangang aalisin. Uhubarin ko lahat ang mga ito. Ganon din sa lahat ng mga nakakapit sa katawan ko. Maliban lang sa remote control sa dibdib ko. Ito ang aking gabay sa lahat ng pupuntahan ko. Oo nga pala. Makakaharap ko na ang tao na naitadhan na makakasama ko sa mundong ito. Talagang kakaiba ang talino ni Dr. Sever. Nakahanda na lahat para sa katuparan ng propesya. Ang remote. Ayan. Lalabas na ako.
at tignan ko ang paligid. Oh, ang ganda naman ng tanawin ng kalikasan. Karugtong ng parang pader na bato na dinadaluyan ng waterfalls. Bababa ako at lulusob ako sa tubig. Tamang-tama ang maluwag na yungib sa likuran ng waterfalls. Ang remote. Ipapasok ko na ang sasakyan kong pangkalawakan dito. Ngayon lang ako tumagal ng konti dito sa rooftop, Ate Masa. Natatanaw palang buong paligid. Oo naman. Ikaw naman kasi, parang hindi ikaw ang may bahay. Alam mo naman, priority kong alaga ng anak ko. Ang ganda. Parang pinasadya itong view deck. Biodik naman talaga dito. Presko ang hangin. Makaminos ka ng kuryente sa panahon ng tag-araw at dito ka magpalamig. Magaling ang nag-design dito. Tingnan mo, Ate Masa. Naumpisan na palang napatay yung gusali na kapitbahay. Ngayon mo lang nakita? Oo, ate, kasi di naman kasi ako gaanong lumalabas. May malapit ka ng kapitbahay. Oo, may masasabi na akong kapitbahay. Yung nakatayo na lalaki sa harap ng truck. Yun ang nakita ko sa may gate. Oo. Nakita namin nung pumunta kami dito kina Ma'am Siona. Siya kaya ang nakabili sa loteng yan? Maari. Kumpleto ang nagtatrabaho, di ba? Madaling matapos ang pinapatayo. Pabibinyagan na ni Ariana ang ampun niya. Ang anak pala. Ganon? Talagang inako na niyang anak yon, Mama. Ano pa nga ba? Masasabi kong ang batang yon ang swerte ni Rihanna. Ganyan ang pupuntahan, Mama. Lalo na kung kagaya niyo na may edad na ang magsasabi. Naniniwala kayo masyado sa swerte. Huwag mo na akong pansinin ka doon. Karaniwan na yan. Hindi masama kung maniniwala naman tayo paminsan-minsan. Tignan mo nga, sinong mag-aakala na ganoon kayaman si Rihanna na dumating. Sige nga. Oo nga, Mama. Daig pa niyang isang negosyante na kasapi sa isang sindikato na nabigyan ng biglang yaman. Ano? Ganon mo pa inihambing si Rihanna? Ganon mo pa talaga inihambing? Oo nga na. Kung ano na lang ang nasasabi ko. Ganon iho. Naniniwala akong makakalimutan mo rin ang nakaraan. Mama, tigilan niyo na yan. Iho. Sige, Mama. Pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Nasaktan ko ata ang anak ko. Diyos ko, nagpaparamdam ata sa akin na may mangyayaring hindi maganda. Tuloy-tuloy ng paghikab ko. Pero di pa naman nakatulog tong pinapatulog ko. Matulog ka na, anak. Ayaw kong matulog, nagising ka. Matutulog ka muna bago matutulog ang mami mo, ha?
Wala sa higa niya. Bakit? Paano siya nawala dito? Di pa naman siya makakalakad. At di pa siya makakagapang. May kumuha kaya sa kanya? Pero sino sana? Walang ibang makakapasok sa bahay ko. Baby! Baby, asan ka? Biglang lumakas ang hangin. Nakabukas ang pintuan sa balkon. Isasara ko. Nasaan ang... ang makisig na lalaki? Magandang oras sa'yo. Magandang dilag. Ha? Sino ka? Paano ka nakapasok dito sa bahay ko? Ibigay mo sa akin ang anak ko. Ito. Kunin mo. Salamat. Halika na, anak ko. Ang gwapo naman nitong lalaki. Lalong naging gwapo dahil sa kulay ng buhok niya. At kulot pa. Pero, paano nakapasok sa bahay ko? Tinititigan mo na lang ako. Maintindihan kita kung bakit nagtataka ka. Galing ako sa rooftop ng bahay mo. Ano? Lalong nagtataka ako. Paano ka nakapunta sa tuktok ng bahay ko? Alagaan mo si Ammar. Ammar? Palakihin mo ng magandang asal, gaya ng buhay ng tao. Ha? Lalaki siyang makisig at mandirigma. Sige na. Ipasok mo na sa kwarto dahil malamig dito. Sino ka? Artemis. Sige na. Gawin mo na ang iniutos ko sa'yo. Ipasok mo na si Ammar. Oo. Ipasok ko na. Lumakas ang hangin. At wala na ang lalaki. Lumipad kaya siya? Lumipad ang... Nanaginip ako. At ang makisig na lalaki ang nakita ko. Ang anak ko, wala sa higa niya. Walang anak ko. Kinuha kaya ng lalaki. Diyos ko, nasa na si baby? Nasa silong ng kama. Paano ka nakarating dyan, baby? Halika na, anak ko. Halika na. Naku, mahihirapan akong pumasok sa silong ng kama. Pero, kailangang makuha kita, anak. Ayan. Halika na. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Pinag-alala mo ako ng masyado. Yakapin nga kita ng kahigpit-higpit. Ayaw kong mawawala ka pa, anak. Pero, paano ka nakapunta sa silong ng kama? Naku, parang naiintindihan niya ang sinasabi ko. May nagdo-doorbell. Baby, titignan natin ha.
lalaki ang nakatayo sa may gate. Maalala ko ang panaginip ko. Siya yan. Ayan, nakita na niya ako. Paalala lang, Rihanna. Mag-ingat ka sa mga pumupunta dito. Lalo na kung hindi mo kakilala. Maraming nagpapanggap. Gaya ng nadatnan namin kanina. Iba yung lalaki. Hindi yun ang nakita ko sa aking panaginip. Sino kaya yun? Oh, Rihanna. Anong nangyayari sa'yo? Nakatulala ka na dyan. Hoy, Rihanna. Madam? Anong nangyayari sa'yo? Madam? Iniisip ko lang pagpapabinyag sa anak ko. May naisip na akong ipangalan sa kanya. Mabuti kung ganon. Kailangang may maipangalan sa kanya. Opo, madam. Ammar. Ammar ang pangalan niya. Oh, ano naman ang ipapangalan mo sa kanya? Ammar. Kakaibang pangalan. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang pangalan. Ammar. Maganda po ba, madam? Oo, maganda. Naiiba sa mga pangalan. Pero sana wala siyang kapangalan. Mabuti kung mabibinyagan na ang ampon mo, Rihanna. Oo, para may pangalan na rin, ate. Mga magninang at magninong meron na ba? May nakausap ka na? Naku, oo nga, no. Ay, wala pa po eh. Sino kayang mga manganganak sa kanya sa binyag? Ako na ang isa. Maghanap ka na rin ng iba, makakasama ko. Sige, may kapitbahay ako dito na nakilala ko na. Aanyayahan ko sila sa pabinyag. Sana makausap ko at gusto nilang maging ninong o ninang. Oo, kahit 2 pares na lang. O kahit 1 pares lang. 1 lalaki at 1 babae. Basta may kaparehano ako, pwede na. Malaking bahay ang may papatayo dyan. Pero, bakit naghuhukay pa sila? Gagawa kaya sila ng underground? Malalim at maluwang na ang nahukay nila. 3 truck nang naghahakot na nahuhukay nilang lupa at maitatapon siguro. Oh, may nagdodoorbell. Tignan ko nga sa bintana. Makikita ko dito kung sino yan. Isang lalaki ang nakikita ko. Sino kaya siya? Bababa ako. Kung makapaghihintay hanggang makarating ako sa may gate, mabuti. Ang anak ko. Ang sarap ng tulog niya habang dala-dala ko. Parang walang ano sa kanya. Kahit karga-karga ko lang sa pamamagitan ng carrier niya. Magandang oras ho sa inyo, Mrs. Ha? Mrs. daw? Ganon din sa inyo, sir. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ako po yung tumitingin sa construction site sa kapitbahay nyo. Alam po namin nakakadistorbo ang ingay po ng aming makinarya. Oo, tama yan. Kaya nga po,
personal po kaming humihingi ng paumanhin po sa inyo. Yan po ay mula po sa boss po namin na kung saan siya po yung may-ari. O walang anuman. Karaniwan lang yan. Naiintindihan ko. Marami pong salamat sa inyo, Mrs. Nag-abala pa kayong pumunta dito. Ay, wag po kayong mag-alala. Hindi po ito kaabalahan. Nakatulog pala ang inyo pong sanggol. Opo, sir. Karga-karga nyo? Ay, mapagmahal po kayo sa inyo pong anak. Ayaw kong iwan habang natutulog. Yan ang rason kaya karga-karga ko kahit tulog. Malusog na sanggol. Buti ho, hindi ho kayo nangangawit. Walang anuman. Magaan ang anak ko. Walang anuman kahit karga-karga ko lagi. Pasensya na po, sir. Hindi ko na kayo pinapasok. Walang anuman. O sige, hindi na ako magtatagal. Babalik na ako sa construction site. Siya nga pala, ako si Marlon Montero. Engineer at katiwala na may-ari sa pinapatayong bahay dito malapit sa inyo. Ako rin si Rihanna. Kailan ko lang naman nabilang bahay na ito. Kaya tulad ko rin na may-ari dyan na bago sa lugar na ito. Gising ka na, buhaya, komando. Ugol ka pa. Hindi ka pa gumagaling sa sukat mo. Sige, matulog ka pa. Ako lang naglalabas dito sa iyong ib at titingnan ng paligid. Hindi ako nakakasiguro kung maayos lang tayong manirahan dito. Baka may makarating na tao. Nakarinig ka lang ng salitang tao. Patagal mo na ang busog kung makalamon ka ng tao. Pero hindi ka basta buhaya. Kakaiba ka sa lahat, komando. Naiiba ka sa lahat ng buhaya sa mundong ito. Dahil sa habilin, hindi ka basta lulunok sa gusto mong lunukin o kainin. Maiwan ka dito. Pansamantalang tirahan natin. Lapas ako dito sa iyong ib. Pero hindi ko basta gagamitin ang kapangyarihan ko. Maglalakad na lang akong palabas. Mahaba ang pahinga ni Komando. Makikita ko rin kung sinong nanakit sa kanya. Alam kong dayuhan o banya gayon dito. Makapangyarihan ang armas niya. Kabisado ko yon. Makasundalong dayuhan na kagaya namin ni Komando. Pero kahit malakas, makapangyarihan ang armas niya, hindi niya ako kayang labanan pag naibigay sa akin ang kapangyarihan ng babaeng mandirigma sa kalawakan. Sa pamamagitan ni Buhaya Komando, maraming matatakot at basta hindi makapasok sa lugar na ito. Dito sa gagawin kong teritoryo. May kapareha ka na bang mga anak sa binyag sa anak ni Rihanna, Masa? Hindi ko pa natawagan si Rihanna, madam. Abay, sa linggo ng binyag. Oo nga po. Ay,
Magdiin na tayo kasi nakapasyal doon nung Sabado. Tawagan mo at alamin mo kung nakaanda na ang lahat ng kailangan. Tulungan natin na maghanda. Opo, ma'am. Alam kong marami pang hindi alam na gagawin si Rihanna. Oo nga, mas bata sa'yo. Marami pa siyang hindi alam, lalo na sa pagpapamilya. Tama po yun, madam. Mabuti na lang. Alam niya ang mag-alaga ng bata dahil matagal din siyang nagkirikibor sa abroad. Tawagan mo na siya. Mabuti kung makakausap mo para malaman natin kung may problema pa. Opo, madam. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lufimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!